Noong kabataan ko, nasa edad 20 taong gulang, aminado akong babaero ako. Hindi naman sa pagmamayabang pero isa ako sa mga tinaguriang gwapo at binata ng masa noon sa aming baryo. Karamihan sa mga dalaga na nagkakagusto sa akin ay pinapatulan ko at isa yun sa mga naging libangan ko noon. Alam kong isa yung masamang gawain pero masyadong makitid ang utak ko kaso tumigil ang lahat ng yun nang makilala ko ang isang babae na itatago ko na lamang sa pangalang Alira. Ito rin ang ikikwento ko sa inyong araw. Kwento ng katatakutan na naranasan ko at buhay pag-ibig ko. Siya nga pala, magandang araw Sir Eric at sa mga tagapakinig ng inyong magandang programa. Ako si Luis. Isa akong matandang binata dahil wala akong asawa. Hindi na kasi ako kailanman nagkaroon ng interes na magkaasawa dahil sa isang pangyayari na nagbigay sa akin ng trauma na sa tuwing naaalala ko ay bumabalik pa rin ang pinaghalong sakit at takot na naramdaman ko noon. Noong nasa edad 20 taong gulang ay isa akong tagapagpadala ng mga liham noon o mailman kung tawagin sa ngayong henerasyon. Maaga akong naulila sa aking mga magulang. Kaya tanging sarili ko na lamang ang inaasahan at inaalagaan ko noon. Wala akong pamilya na kukup-kup sa akin. Kaya wala ring magbabantay o magsasabi sa akin kung ano nga ba ang tama at mali. Masaya ako dahil malaya ako noon. Masipag ako nagtatrabaho noon at bawat sahod na nakukuha ko ay ginagastos ko lang naman sa mga babae ko. Pero wala naman akong pagsisisi na maramdaman. Dahil nga masaya ako sa ginagawa ko. Hanggang isang araw bandang alas 8 na ng gabi at pauwi na ako sa aming bahay. Kasama si Jay. Siya ang kaisa-isang matalik na kaibigan ko noon at katulad ko ay nagdadala din ng liham sa mga tao. Malapit lamang ang bahay namin noon sa opisina kung saan itinatambak ang mga liham kaya nilakad na lang namin ni Jay. Habang naglalakad ay napansin ko ang isang sobre na naapakan ko. Hindi ko na sana yun papansinin, pero napansin ko ang nakausling papel sa sobre. Dala ng kuryosidad, pinulot ko ito. Natatawa pa akong sinabihan ni Jay na dapat daw ay hindi ko pinulot yun. Dahil basura lang naman daw ang sobre. Sinagot ko si Jay na may papel sa loob ng sobre. Dagdag ko pa na posibleng nahulog ito ng isa sa mga kabaryo namin o isa sa mga katrabaho namin. Nilabas ko ang papel na nasa sobre at babasahin na sana ang nakasulat ng pigilan ako ni Jay. Sinabihan niya ako na huwag na raw basahin ang nasa loob dahil pribadong sulatin daw yun. Pinawanan ko lang noon si Jay, saka sinabihan siya na masyado siyang nag-aalala. Bukod pa roon, hindi ko rin maiwasan na magtaka kung ano ang nakasulat. Hindi na ako napigilan pa ni Jay nang basahin ko na ang nakasulat sa papel. Ayon sa sulat, isa siyang babae na nagngangalang Alira. Kung sino man daw ang nakapulot ng liham na naisulat niya, ay gusto niya lang daw na manghingi ng payo dahil may malaki raw siyang problema. Palagi na lang daw kasi siyang gutom at hindi na raw siya nakukontento sa mga nahahanap niya. Hindi naman daw siya makahanap ng iba dahil isa raw sa patakaran ng kanilang lahi ay kailangan muna raw ng permiso bago raw tumikim ng iba. Nagkatinginan kaming dalawa ni Jay. Parehong nangunot ang noo namin kasi hindi namin maintindihan ang sulat. Hindi rin namin matukoy noon kung anong pagkain ang tinutukoy niya at kung ano ang hinahanap ni Alira. Tinanong ko si Jay kung magsusulat ba ako pabalik kay Alira. Pero agad niya akong pinigilan. Sabi pa ni Jay na baka raw manloloko lang daw ang nagsulat ng liham at wag ko raw hahayaan na niloko ako. Hindi na ako umimik pa kay Jay pero itinago ko yung liham na yun sa daladala kong maliit na bag noon. Pag uwi ko ng aking bahay ay muli kong nilabas ang liham. Binasa ko ulit yung liham pero kahit ilang ulit kong basahin ay hindi ko pa rin talaga maintindihan ang sinasabi ni Lira. Naintindihan ko lang sa sulat niya ay yung sinabi niyang gutom siya.
Ilang minuto pa akong nakatitig noon sa sulat ni Alira bago ko maisipan na kumuha ng papel at lapis para magsulat ng magiging sagot ko sa liham niya. Sinabi ko roon sa sulat na handa akong makinig sa problema niya, pero kailangan ko munang maintindihan kung ano talaga ang sinasabi niya. Pagkatapos kong maisulat yun ay nilagay ko rin yun sa parehong sobre kung saan nakalagay ang sulat ni Alira. Hindi ko maiwasan masabik noon kasi sigurado ako noon na babae si Alira at base sa sulat niya, paniguradong magandang babae rin si Alira. Kinabukasan wala kaming pasok noon ni Jay, kaya naman pinuntahan ko si Jay sa kanyang bahay. Pagdating ko sa bahay niya ay naabutan ko pa siyang kakagising pa lamang. Sinalubong ko si Jay ng pilyong ngiti isa kasi sinabihan siya na samahan ako na pumunta sa Barrio Toro. Nagtaka si Jay sa sinabi ko. Sinabihan niya ako na wala raw Barrio Toro sa lugar namin noon. Mahina akong tumawa sa kapinakita kay Jay ang likod ng sobre kung saan nakalagay ang liham ni Alira. Sinabi ko sa kanya na ibibigay ko lang ang sagot ko sa liham ni Alira at kami mismo ang magdadala ng liham kay Alira. Dagdag ko pa na gusto kong makita si Alira at maging nobya dahil paniguradong magandang babae yun. Tumanggi si Jay sa kasinabing wag ko raw ilagay sa kapahamakan ng sarili ko. Dapat daw ay hindi na ako sumagot pa sa mga ganoong liham. Nahalata naman daw na trip lang ng mga tao. Dagdag pa ni Jay na itigil ko na raw ang pagiging babaero ko dahil baka raw yun ang ikatahamak ko. Hindi ko na pinakinggan pa ang sinabi ni Jay at pinilit ko na lamang siya. Ilang beses ko pang pinilit si Jay at sinasabihan pa siya na aakuin ko ang kalahati ng kanyang trabaho kapag pumayag siya. Sa huli napapayag ko rin naman si Jay na samahan ako sa Barrio Toro. Sumakay lang kami noon ni Jay sa isang kalesa. Isang oras din kaming bumiyahe noon hanggang sa huminto ang kalesa sa harap ng isang gubat. Tinanong ko ang kutsero kung bakit doon niya kami inihinto. At sinagot niya naman ako na naroroon daw ang Barrio Toro. Isa raw yung liblib na baryo na nasa loob daw ng gubat. Bali-balita rin daw na ang Barrio Toro ay sinasabing nakalimutang baryo dahil wala na raw nakatira pa sa baryo na yon. Nagkatinginan kaming dalawa ni Jay. Inis akong sinabihan ni Jay na umuwi na raw kami dahil wala raw kaming mapapala sa lugar na yon. Halata daw na kabaryo lang din daw namin ang taong nagsulat ng liham na yon. Nadismaya ako noon dahil hindi pala totoo si Alira. Kaya naman itinapon ko na lamang ang sobre na may laman na liham ni Alira at ang sagot ko sa liham niya. Saka sinabihan na ang kutsero na bumalik na kami sa aming baryo. Sinabihan ako ni Jay na wag ko na raw isipin pa kung sino ang nagsulat ng liham na yon. Sa pagkakataon na yon nakumbinsi na rin ako ni Jay na hindi nga talaga totoo si Alira. Buong araw noon ay hindi ko makalimutan ang liham. Naghahalo ang pagkadismaya at pagtataka ko noon. May parte sa akin na iniisip na totoo si Alira. Pero may parte rin naman sa akin na iniisip na hindi totoo. Inisip ko na lamang noon na dahil lang siguro sa pagiging babaero ko, kaya hindi ko makalimutan ang itsura ni Alira. Sa sumunod na araw, tamad akong pumasok noon sa trabaho. Natawa pa si Jay nang sabihin niya sa akin na ang lungkot ko raw. Dagdag na pa, hinahanap daw ng mga babae sa paligid ko ang nakangiti kong itsura. Sinabi ko naman kay Jay na iniisip ko pa rin si Alira. Sinabi ko pa sa kanya na pakiramdam ko na totoo si Alira. Tinawanan lamang ako ni Jay. Sinabi niya sa akin na dahil lang daw yon sa sobrang pagkasabik ko at pagkadismaya. Kaya raw nagagawa kong isipin na totoo si Alira. Kahit hindi naman daw. Sasagot na sana ako sa kanya nang lumapit sa amin ang isa naming katrabaho. Huminto ito sa harapan namin ni Jay na may daladalang sobre at diretsong nakatingin sa sobre. Tinanong ko ang katrabaho ko noon kung anong kailangan niya. Sa halip na sagutin ako ay inabot niya sa akin ng isang sobre. Nagtataka lang daw kasi ang katrabaho ko noon na mayroong magpapadala ng sulat sa akin na galing sa Barrio Toro.
Bukod pa raw doon, nagtataka siya kasi wala naman daw akong pamilya. Kaya paanong mayroong magpapadala sa akin ng sulat? Nang tignan ko ang sobre, ay nakapangalan nga ito sa akin. Pero mas nakakuha ng atensyon ko ang pangalan ni Alira na nasa ibaba ng address ng Barrio Toro. Sinabihan ko na lamang ang katrabaho ko noon na nobya ko ang nagpadala sa akin. Iiling-iling pa yung umalis sa harapan namin. Tinignan ko si Jay na nanlalaki ang mga mata na nakatitig sa liham. Inagaw niya pa ito sa akin at akmang babasahin ng agawin ko ito sa kanya. Nakangising sinabihan ko si Jay na totoo si Alira at sigurado akong may mga tao pang nakatira sa liblib na baryo. Sinabihan ako ni Jay na iba raw ang kutob niya. Binalaan niya pa ako na wag daw basta-basta magtitiwala sa taong hindi ko pa raw nakikita. Hindi ko na lang pinansin noon si Jay. Tumalikod ako sa kanya, saka pumunta sa munti naming opisina. Ako lamang ang mag-isa roon kaya naman malaya akong nabasa ang liham ni Alira. Ayon sa liham, gusto niya raw akong maging kaibigan at salamat daw dahil handa akong makinig sa sinasabi niya. Magpapadala daw sana siya lagi ng sulat sa akin at masaya raw siya na mayroon na siyang totoong kaibigan. Kilig na kilig pa ako noon. Yan ang unang pagkakataon na magkakaroon ako ng babaeng makakausap na hindi ko literal na nakikita. Gayunpaman, inisip ko noon na mas magiging masaya lalo ang buhay ko dahil may panibagong babae akong nakilala. Magmula ng araw na yun ay nagpalitan na kami ng liham ni Alira. Tuwing Sabado at Linggo ay nakakatanggap ako noon ng sulat kay Alira at lahat ng problema niya patungkol sa pamilya, kaibigan at sarili ay sinasabi niya sa akin. May naalala pa akong sinabi niya na sawa na raw siya sa karne ng baboy at gusto niya lang daw na ng panibagong karne. Tawang-tawa pa ako noong biniro ko siya na subukan niya ang karne ng tao. Pero nilagyan ko naman sa dulo ng liham na nagbibiro ako. 1, 2 hanggang 3 buwan kaming nag-usap noon ni Alira. Inaamin kong kahit hindi kami nagkikita ay lumalalim ang nararamdaman ko sa kanya at napapansin yun lagi ni Jay. Binabalaan niya rin ako palagi na wag daw ako masyadong magtiwala kay Alira. Pero hindi ko na lamang siya pinakikinggan kasi naisip ko noon na baka maiinggit lamang si Jay dahil may nakakausap na naman akong babae. Hindi rin nagtagal ay nagkaaminan kami ni Alira gamit ang liham. Napatalon-talon pa ako sa tuwa noon nang ibalita ko kay Jay ang pagiging magnobya namin ni Alira. Sinabihan pa ako ni Jay na bakit daw nakayanan kong magseryoso sa babaeng galing sa liblib na baryo. Hindi ko na lamang pinansin pa ang sinabi ni Jay. Tuwang-tuwa ako sa bagong relasyon ko noon at ipinangako ko rin sa sarili ko na magseseryoso na ako sa relasyon namin ni Alira. Hanggang isang araw yun ng Linggo, sabik kong binuksan ng liham na binigay sa akin ni Alira habang nasa harapan ko si Jay. Sinabihan pa niya ako na masyado raw halata sa akin na mahal ko si Alira. Dagdag niya pa na may bagong salta raw sa baryo. Makinis, matangkad at maladyos ang babae daw. Bakit daw hindi na lang yun ang maging nobya ko para daw makasama ko at hindi daw hanggang liham lang kami. Sinabihan ko si Jay na tapat na ako kay Alira at nangako pa si Alira sa akin na magkikita kami. Nang buksan ko ang liham ay agad ko itong binasa. Halos nanigas ako sa aking kinatatayuan noon nang mabasa ko ang mga salitang nasa baryo daw namin si Alira at salamat daw sa pagbibigay ko ng permiso sa kanya na kumain doon. Medyo nawirduhan nga lang ako sa huling salita ng liham niya. Pero mas pinagtuunan ko ng pansin ang sinabi niyang nasa baryo namin siya at nasa bahay ko raw mismo siya didiretso. Tuwang-tuwa kong sinabi yun kay Jay. Saka ko hinila si Jay palabas ng aming pinagtatrabahuhan. Hindi ko na alintana pa kung pinagtitinginan ako ng ibang mga katrabaho namin at ibang kabaryo. Dire-diretso lamang akong pumunta sa aking bahay at nang makarating kami sa bahay, ay nakita ko sa bandang sala sa isang kahoy na upuan. Nakaupo ang isang magandang babae.
Maputi ito at maganda rin ang pangangatawan. Narinig ko pang bumulong sa akin si Jay na siya raw ang sinasabi niyang bagong salta sa baryo namin. Bago pa man ako makapagsalita ay lumapit ako kay Alira sa kaniyakap ako. Mahinhin siyang nagpasalamat sa akin dahil binigyan ko na raw siya ng permiso na sumubok ng pagkain sa baryo namin. Hindi na raw siya makapaghintay na tikman lahat. Ngumiti ako sa sinabi ni Alira at niyakap siya pabalik. Hindi ko akalain noon na sobrang ganda ng nobya ko na kahit galing siya sa isang liblib na baryo ay hindi pa rin maipagkakailang mukha siyang taga-syudad. Tinanong ko si Alira kung kumain na ba siya at agad niya namang sinabing hindi. Sinabihan ko si Alira na magluluto lamang kami ni Jay. Bago pa man makaangal si Jay ay hinila ko na siya sa kusina. Natataranta pa ako habang naghahanap ng lulutuing adobo noon sa mga kabinet sa kusina. Natigilan lamang ako nang magsalita si Jay. Maganda raw si Alira, pero nagtataka daw siya kung bakit iba ang kutob niya sa nobya ko. Inis kong sinabihan si Jay na wag nang mag-isip ng kung ano-ano at magluto na lamang kami dahil siguradong gutom at pagod na si Alira. Wala nang nagawa noon si Jay kung hindi ang pumayag na lamang sa aking gusto. Habang nagluluto kami ay pasilip-silip pa ako kay Alira. Nakita ko siyang sinisip-sip ang kanyang daliri at kinakagat-kagat pa. Nagulat pa ako nang magsalita si Jay sa likuran ko na dugyot daw si Alira dahil sinisip-sip nito ang daliri. Inirapan ko na lamang noon si Jay at sinabing dahil lang yun sa gutom ni Alira. Nang matapos kaming magluto ni Jay ay inaya ko na si Alira sa kusina. Inihain ni Jay ang mga pagkain habang pinaupo ko naman si Alira sa tabi ko. Malawak pa ang pagngiti ko dahil sigurado akong masarap ang luto naming adobo at tinola. Sinabihan ko si Alira na tikman ang luto namin. Tinignan niya ang mga ulam namin sa kaumiling. Sinabi niya sa akin gamit ang kanyang malambing na boses na ayaw niya raw sa mga pagkain na inihanda ko. Nagkatinginan kami ni Jay. Si Jay na mismo ang nagtanong kung anong gusto ni Alira at nagulat ako nang hilain ni Alira ang kamay ni Jay at kagatin ang kamay nito. Mabilis kong nailayo si Alira at nang tignan ko ang kamay ni Jay ay dumudugo na ito. Sinabi ni Alira na si Jay daw ang gusto niya. Peke pa akong tumawa noon saka sinenyasan si Jay na umalis na. Sa kabutihang palad ay nakuha ni Jay ang senyas ko at mabilis siyang umalis. Hinarap ko si Alira na takang-taka sa ginawa niya. May dugo pa sa kanyang labi at binilaan niya pa yun sa mismong harapan ko. Tinanong ko si Alira kung bakit niya ginawa yun at sinabi niya sa akin na si Jay daw ang gusto niyang kainin. Sawang-sawa na raw siya sa mga inihahanda ko sa kanya, kaya kung mahal ko raw siya ay pagbibigyan niya ako. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi ni Alira. Peke na lamang akong tumawa sa kasinabihan siyang magaling siya magbiro. Niyakap ko na lamang si Alira kahit kinakabahan na ako noong mga oras na yon dahil sa inakto ni Alira. Pero nagkaroon na po ko ng hinala noon na baka may saltik sa utak ang nobya ko o baka mas malala pa roon. Buong maghapon ay nagkwentuhan lamang kami ni Alira ng iba't ibang bagay. Mabuti na nga lang ay wala na siyang ibang weirdong bagay na ginawa, kaso nga lang hindi talaga kumain ng nobya ko. Kahit ilang beses ko siyang pakainin ay hindi pa rin siya kumain. Kinagat niya lang ako sa leeg at ramdam ko na parang sinisip-sip niya ang balat ko roon. Akala ko noon ay dala yun ng init ng katawan ni Alira, kaya hinayaan ko na lamang siya. Pero pagdating ng gabi, nasa kwarto na noon si Alira habang nakaharap ako sa salamin. May itim na marka sa aking leeg at kapag hinahawakan ko ito ay masakit. Inisip ko na lamang noon na dahil yun sa kagat ni Alira, kaya tiniis ko na lamang ang sakit. Pumunta na ako sa kwarto namin ni Alira at naabutan ko siyang nakahubot-hubad. Humarap sa akin si Alira at sinabing pahiran ko raw siya ng mantika magmula sa tiyan pababa sa kanyang paa. Kinakabahan akong pumayag sa gusto niya. Pinahiran ko ang katawan niya gamit ang mantikang itim. Wala itong amoy pero ilang beses na sinabi ni Alira na
Mabango raw ang amoy ng mantika. Hindi rin masyadong malapot ang mantika at para lamang itong tubig. Ilang saglit pa ay pinatigil na ako ni Alira saka ako niyakap. Takang-taka ako sa nangyayari kay Alira. Tinanong ko pa siya kung para saan ang mantika pero inginitian niya lamang ako saka inaya akong matulog na. Nagising ako bandang 2:00 ng madaling araw. Pagtingin ko sa tabi ko ay wala si Alira. Napabalikwas ako ng bangon noon, kasabay ng malakas na sigaw na nagmumula sa labas ng bahay. Ilang beses ko pang tinawag si Alira pero hindi ko siya nakita. Lumabas ako ng aking kwarto at bahay. Paglabas ko ay nawala na ang sigaw na yon. Inisip ko na lamang noon na baka guni-guni ko lamang ang sigaw, kaya pumasok na ulit ako sa loob ng bahay. Laking gulat ko nang makita roon si Alira. Nakaupo siya sa kahoy na upuan at nakangisi sa akin. Napansin ko rin ang pulang likido sa kanyang kamay. Tinanong ko si Alira kung saan galing at kung ano ang nasa kamay niya. Sinabi sa akin ni Alira na kumatay lang daw siya ng baboy na uulamin namin pagdating ng umaga. Dagdag niya pa na siya na raw ang nagkatay sa baboy na binili ko. Hindi pa ako kumbinsido noon sa sinabi ni Alira. Pakiramdam ko ay nagsisinungaling ang aking nobya. Muling nagsalita si Alira na wala raw siyang ibang ginagawa. Babalik na raw sana siya sa kwarto kaso nakita niya raw ako sa labas ng bahay. Tinanong niya pa ako kung bakit ako nasa labas. Sinagot ko si Alira na hinahanap ko lamang siya. Nangiti sa akin si Alira, saka sinabing wag daw akong mag-alala sa kanya. Lumapit sa akin si Alira at niyakap ako. Napangiwi pa ako ng maamoy ang masangsang at parang patay na daga sa kanya. Gusto kong lumayo sa yakap ni Alira pero natakot ako na baka magalit siya. Kaya tiniis ko na lamang ang amoy niya. Paglayo niya sa akin ay ngumiti si Alira. Sinabihan niya ako na maghuhugas lang daw siya at pumasok na raw ako ng kwarto namin. Kahit gusto ko pang magtanong noon ay pumayag ako sa gusto ni Alira. Saka dire-diretsong pumasok na ng kwarto. Hindi rin nagtagal ay pumasok din si Alira sa kwarto ko. Sinabihan niya ako na sa susunod daw ay wag akong basta-basta lalabas ng bahay. Mabuti na nga lang daw ay nakilala niya ako kasi kung hindi, baka raw ako na ang nauna niya. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin pero wala na akong natanggap na sagot pa galing sa kanya. Hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Kinabukasan maaga akong nagising para ipaghanda ng pagkain si Alira. Nasa kusina na ako noong mga oras na yun nang makaamoy ako ng masangsang na amoy na nanggagaling sa ilalim ng lababo. Walang pag-aalinlangan na sumilip ako sa ilalim ng lababo at muntikan pa akong mapasigaw nang makita ang ulo ng baboy doon. Nakabalot din ng plastik ang mga karne nito. Nainis pa ako noon kasi hindi man lang inayos ni Alira ang pagkatay sa baboy na uulamin namin. Umayos na lamang ako ng tayo at nagsimula na lamang ako noon na magluto. Ilang saglit pa ay narinig ko ang boses ni Jay. Paglingon ko sa kanya ay namumutla ang mukha nito. Tumingin pa siya sa paligid saka nanlalaki ang mata na sinabihan ako na may taong namatay daw na nakita sa bubong ng isa sa mga kapitbahay ko. Ayon pa sa kanya may nakakita raw na pumatay dito. At hindi daw normal na tao kung hindi isang manananggal. Nakita raw ng isa sa mga residente ng aming baryo ang isang manananggal na lumilipad sa himpapawid. Bago pa man ako makasagot ay nakita ko si Alira na pumasok ng kusina. Tumatawa ito habang pumapalakpak. Sinabi ni Alira na nagkikwento daw si Jay ng mga walang kwentang bagay. Sabi pa nito ay matanda na raw kami at nagpapaniwala pa raw sa mga manananggal o aswang. Agad namang dumipensa si Jay sa kasinabing totoo raw ang bali-balita dahil may namatay na raw dahil sa manananggal. Sumagot naman agad si Alira na paano raw kung gawa lang daw yun ng tao at hindi ng isang manananggal. Sasagot pa sana si Jay nang magsalita na ako. Sinabi ko kay Jay na gusto kong makita ang bangkay na pinatay ng manananggal. Mabilis akong sinabihan ni Alira na wag ko na raw sayangin ang oras ko sa mga walang kwentang bagay.
Kalmado kong sinabihan si Alira na titignan ko lang saglit ang bangkay at babalik din agad ako sa bahay. Hindi ko na hinintay pa ang sagot ni Alira. Magkasama kaming lumabas ni Jay. Paglabas namin ng bahay ay sinabihan ako ni Jay na nawiwirduhan na daw siya kay Alira. Inis kong sinabihan si Jay na ganoon lamang ang ugali ni Alira at wag laitin o pagsabihan ng masama si Alira. Lalo na kapag naririnig ko. Hindi na nagsalita pa si Jay hanggang sa makarating kami sa pinagkakaguluhang bangkay. Muntikan pa akong masuka nang makita kong wasak ang dibdib at mukha nito. Naaalala ko yung sigaw na narinig ko noong gabi at pakiramdam ko ay naging witness na rin ako sa nangyaring pagpatay. Inaya ko na si Jay umalis doon bago pa ako masuka. Habang naglalakad kami pa uwi ng bahay ay sinabihan ako ni Jay na mag-iingat daw ako kay Alira. Masama raw ang kutob niya sa dalaga at pakiramdam niya raw ay ito ang manananggal. Base na rin daw sa aksyon ni Alira noong unang kita nila. Inis kong pinagsabihan si Jay na hindi manananggal si Alira. Pero dumipensa si Jay na hindi ko raw nakasama si Alira ng matagal at ngayon pa lang daw kami nagkikita. May posibilidad daw na marami pang tinatago ang aking nobya. Bago pa man ako makasagot ay naglakad na paalis si Jay. Naiwan akong tulala dahil alam kong may punto si Jay. Pero inisip ko noon na imposibleng manananggal si Alira at kung sakali man na manananggal ang taong mahal ko ay hindi ko na po alam ang posibleng gagawin ko. Pag-uwi ko ng bahay ay naabutan ko si Alira na isusubo na sana ang isang hilaw na karne ng baboy. Agad ko siyang pinigilan pero sinamaan niya ako ng tingin. Sinabi niya sa akin na wag daw akong makialam sa buhay niya dahil nobyo niya lang daw ako. Sinabihan ko naman siya na masama ang kumain ng hilaw na pagkain. Pero nginisian niya lamang ako saka umalis sa kusina. Huminga ako ng malalim nang makita ko ang hilaw na karne ng baboy na kaunti na lang. Ayokong isipin noon na manananggal si Alira. Dahil iniisip ko pa lamang noon na manananggal ang taong mahal ko ay nasasaktan na ako. Buong araw na yun ay hindi ako pinansin ni Alira. Sa tuwing kinakausap ko siya ay nginingisian niya lang ako. Saka siya lalayo sa akin. Ilang beses ko rin tinanong noon si Alira kung may nililihim ba siya sa akin. At ilang beses niya rin tinanong sa akin kung pinagkakatiwalaan ko raw ba siya. Litong-lito na ako noong mga oras na yun pero pilit kong sinasabihan sa sarili ko na hindi aswang si Alira. Bandang 10:00 ng gabi ay nagising ako dahil sa paggalaw ni Alira sa tabi ko. Nagtanggap pa akong tulog nang maramdaman ang kanyang kamay at mahihinang paghinga sa aking muka. Ilang saglit pa ay narinig ko ang yabag ni Alira at ang pagbukas-sara ng pinto ng kwarto. Bumangon ako sa kama sa katinig na ng paligid. Wala na si Alira doon. Lumabas ako ng aking kwarto sa kahinanap si Alira. Nakita ko na bukas ang pintuan ng bahay kaya naman lumabas ako. Nakita ko si Alira na naglalakad papunta sa malapit na gubat sa amin. Gusto ko man siyang tawagin ay pinigilan ko ang aking sarili dahil gusto kong malaman kung ano ang kanyang gagawin. Ilang saglit pa ay tumigil sa paglalakad si Alira. Napatigil din ako sa paglalakad at magtatago na sana nang marinig ko ang boses niya. Nagsalita siya na alam niya raw na sinusundan ko siya. Lumingon si Alira sa akin at napaatras na lamang ako dahil sa nakangisi niyang muka at higit sa lahat dahil sa namumula ang kanyang mga mata. Nagulat na lamang ako nang manginig si Alira at sa isang iglap ay naghiwalay ang ibabang parte ng katawan niya sa kanyang itaas na parte. Nanginginig ang boses kong sinabihan si Alira na manananggal siya. Napagtanto ko rin noong mga oras na yon na ang mantika na pinapahid niya sa akin ay isa sa mga paraan para matulungan siyang paghiwalayin ang katawan niya. Humaba rin ang kuko ni Alira. Gumulo ang kanyang buhok at tumulis ang kanyang mga ngipin. Binati ako ni Alira gamit ang kanyang nakakakilabot na boses at sa isang iglap ay sumugod siya sa akin. Natumba ako sa lupa. Napaatras pa ako habang nagmamakaawa kay Alira na wag akong sasaktan.
Pero naramdaman ko na lamang ang talim ng kuko niya sa aking ulo. Akmang hahampasin niya pa ako nang umiling ako. Nagawa kong mahila ang kanyang buhok at ibinagsak si Alira sa lupa. Muli akong nagmakaawa na wag akong patayin pero nanisian lamang ako ni Alira. Saka kinalmot sa aking pisngi na nagpasigaw sa akin ng malakas. Nagawang makadagan si Alira sa akin. Inangat niya ang kanyang kamay at nakangisi akong pinasalamatan dahil ako raw ang tulay kung bakit nakakakain na siya ng tao. Nanginginig ang buo kong katawan na sinabihan noon si Alira na mahal ko siya. Pero tumawa lang si Alira. Saka inuntog ang ulo ko sa lupa bago ako tuluyang mawalan ng malay. Napabalikwas ako ng bangon ng tuluyan akong magising. Gabi pa noong mga oras na yon. Kinapa ko ang sarili at nakahinga ng maluwag nang mapansin na wala akong kahit na anong sugat maliban sa kalmot sa pisngi. Hinawakan ko rin ang aking ulo at wala ring sugat doon. Pumasok sa isip ko noon yung oras na sinugod ako ni Alira at noong oras na nakita ko siyang naging manananggal. Pakiramdam ko noon ay niloko ako ni Alira. Naghalo-halo ang nararamdaman ko noon pero mas nangibabaw ang lungkot ko dahil hindi ko akalain na aswang pala ang kauna-unahang babaeng sineryoso ko. Inisip ko pa noon na baka karma ko ang nangyari. Napatingin ako noon sa aking kamay nang mapansin na may papel akong hawak. Binuksan ko ang papel at nakilala ko agad ang sulat kamay ni Alira. Tahimik kong binasa ang liham niya. Ayon kay Alira, gusto naman daw akong patayin ay napamahal na rin daw siya sa akin. Kahit daw aswang ay mayroon pa rin siyang puso. Nagpapasalamat din siya sa akin na ako raw ang nagbigay sa kanya ng permiso na kumain ng tao. Kagaya daw ng una niyang hiling sa una niyang liham sa akin noon. Noong mga oras na yon saka ko naintindihan ang sinabi ni Alira. Sa unang liham niya sa akin na kaya pala sawa na siya sa karne ng hayop dahil ang gusto niya naman ay karne ng tao. Naintindihan ko na rin noong mga oras na yun yung bawat sinasabi sa akin ni Alira. Kung binibigyan ko ba siya ng permiso na kumain sa baryo namin. Pakiramdam ko noon ay ang tanga-tanga ko dahil hinayaan kong makapasok sa buhay ko ang isang aswang. Natigilan ako nang marinig ang boses ni Jay. Lumabas ako ng kwarto sa kasinalubong si Jay na nanlalaki ang mata. Magsasalita na sana ako upang ibalita sa kanya ang nalaman ko nang sabihin niya sa akin na nahuli na raw ang manananggal at nasa bakanting lote raw ng baryo. Ayon pa kay Jay, pinapalibutan na raw ng apoy ang manananggal dahil nahuli daw ito sa akto na kumakain ng laman ng tao. Dagdag pa ni Jay na wag daw akong mabibigla dahil si Alira daw ang manananggal na nahuli. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam noong mga oras na yun ang gagawin ko. Bago pa man ako makapagsagot kay Jay ay hinila niya ako palabas ng bahay ko. Nagpahila lang ako sa kanya hanggang sa makarating kami sa bakanting lote. Natanaw ko agad si Alira na nakatali sa lubid. Kalahating katawan niya lamang ang nakatali habang ang kanyang kalahating katawan naman ay hawak-hawak ng kabaryo ko. Nakatitig lamang ng masama si Alira sa mga kabaryo ko habang nakangisi. Sinabi ni Alira na papatayin niya raw kaming lahat sa oras na makawala siya. Nagulat ako nang sabuyan ng asin si Alira. Hindi ko masikmura noon na makitang nasasaktan at nangingisay ang taong mahal ko. Nagkatinginan kami ni Alira noon. Nakita kong ngumiti siya sa akin. Yung ngiting totoo at hindi puno ng takot. Binulungan ako ni Jay na wag daw akong magpapadala sa ngiti ni Alira. Alalahanin ko raw na aswang si Alira at dapat lang daw na mamatay ang isang tulad niya. Hindi ako sumagot. Nakatingin lamang ako kay Alira. Ilang saglit pa ay lumapit ang isa sa mga kabaryo ko kay Alira sa kawalang alinlangan na binuhusan si Alira ng tubig na mainit. Napasigaw si Alira at pilit siyang kumakawala sa lubid. Tinanong ko si Jay kung bakit hindi makaalis si Alira at sinabi naman ni Jay na ang lubid daw na ginamit kay Alira ay isang buntot pagi na ibinabad pa sa banal na tubig.
Napayuko ako saka ikinuyom ang aking kamao. Naririnig ko ang tawanan ng aking mga kabaryo at ang paulit-ulit nilang isinisigaw. Isinisigaw nila na patayin ng manananggal. Maging si Jay ay nakikisabay din. Gusto ko mang makisabay pero sa tuwing napapatingin ako kay Alira ay lumalambot ang aking puso noon. Maya-maya pa ay isang lalaki ang lumapit kay Alira. Nagulat ako nang makita ang itak na dala niya. Tinanong ko si Jay kung ano ang gagawin ng kabaryo namin at sinabi niya naman na papatayin na raw si Alira sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Nagulat ako sa narinig. Nang iangat ng kabaryo ko ang itak ay malakas akong sumigaw. Kaya naman napunta sa akin ang atensyon nilang lahat. Kinuha ko ang isang tubo na nakakalat sa paligid, saka itinutok sa mga tao at kay Jay. Lumapit sa akin ang isa sa mga kabaryo ko kaya hinampas ko ito ng tubo sa balikat. Nagulat ang mga kabaryo ko sa aking ginawa. Nanginginig ang boses kong sinabi sa kanila na hayaan na ang aswang. Nagalit ang iba, habang nagtaka naman ang iba. Dahan-dahan akong naglakad palapit kay Alira, habang nakatutok pa rin sa kanila ang tubo. Papakawalan ko na sana ang tali ni Alira nang may humampas sa aking likod. Paglingon ko ay si Jay ito. Sinigawan niya ako na isa na raw akong baliw dahil papakawalan ko ang isang aswang. Sinabi ko kay Jay na hindi ko masisikmurang mamatay ang taong mahal ko. Pero tinawanan lamang ako ni Jay at sinabing aswang si Alira at hindi ako kayang mahalin nito. Dagdag pa niya ay sigurado siyang ako raw ang magiging pagkain ni Alira kapag hindi ko sila hinayaan na patayin ng nobya. Matigas akong umiling, saka sinabing papakawalan ko si Alira dahil naniniwala akong hindi siya masamang aswang. Bago pa man ako muling makapagsalita pa ay masumugod sa akin. Sinuntok ko ang isa kong kabaryo. Nahahampasin sana ako sa likod. Umilag naman ako sa isa ko pang kabaryo na akmang tatadyakan ako. Nang magawa kong mailagan ng bawat sugod ng mga kabaryo ko, ay mabilis kong pinakawalan si Alira. Nakita ko kung paano lumipad si Alira papunta sa dalawang lalaking may hawak ng kalahati niyang katawan. Nang makuha ni Alira ang kalahati niyang katawan ay humarap ito sa akin. Magsasalita na sana ako nang may dumagan sa aking likod. Sinigawan ko si Alira na umalis na at wag nang magpakita pa. Sinabihan pa ako ni Alira na habang buhay niya raw tatanawin na utang na loob ang aking ginawa. Sinubukan pa siyang habulin ng mga kabaryo ko sa pamamagitan ng pagbato ng mga kahoy na may apoy, pero nagawa ng makalipad ni Alira. Nang makaalis si Alira ay galit akong hinarap ng mga kabaryo ko. Sinabi nila na isa raw akong traidor sa bayan. Nagmakaawa ako sa kanila na wag akong saktan dahil mahal ko si Alira. Hindi ko kayang makitang patayin ang babaeng mahal ko. Tinawanan ako ng mga kabaryo ko. Sinabi nilang baliw daw ako dahil nagmahal ako ng isang aswang na siyang papatay lang din daw sa akin. Hindi na ako nakailag pa nang tadyakan na ako ng mga kabaryo ko. Sunod-sunod na tadyak, mura, suntok at masasakit na salita ang binitaw ng mga taong bayan ang natanggap ko. Manghingi pa ako ng tulong kay Jay, pero inilingan niya lamang ako. Sinabi sa akin ni Jay na masyado raw akong tanga sa pag-ibig. Kung hinayaan ko lang daw silang patayin ng aswang, hindi na sana sa akin mangyayari ang ganoong bagay. Huli na para magsisi pa ako noon, Sir Eric. Galantaman, manugod ko na lamang tinanggap noon ang sakit ng bawat tadyak at suntok ng mga kabaryo ko. Pagkatapos ng insidenteng yun, ay hinuli ako ng mga otoridad sa baryo namin. Nakulong ako noon ng halos 10 taon sa salang pagtataksil sa sariling bayan. Halos kalahati ng buhay ko ay iginugol ko sa kulungan. Hindi ko na rin nakita pang muli si Alira, pero hiniling ko noon na sana ay nasa maayos na paraan ang aking nobya. Wala na rin akong naging kaibigan at kahit si Jay ay tinalikuran na ako. At sinabing unang beses pa lang daw na natanggap ko ang liham
ay binalaan niya ako. Pero hindi daw ako nakinig. Dagdag pa niya na masyado daw akong nagmahal kay Alira sa puntong handa ko raw isakripisyo ang sarili ko para sa isang aswang na babae. Pagkatapos ng 10 taon, buong akala ko ay maayos na ang lahat at makakalimutan na nila ang ginawa ko, pero tinatapon nila ako sa baryo na yon. Lahat sila ay galit sa akin. Sinipa, nilait at dinuraan na para bang hindi ako tao. Paulit-ulit sa aking pinamuka ang katangahan ko dahil sa pagpapalaya ko ng isang aswang. Wala akong nagawa kung hindi ang umalis sa baryo na yon. Lumipat ako sa isang malayong baryo at nagpalit ng pangalan. Nagsimula ako ng panibagong buhay, kaso sa tuwing naaalala ko ang nangyari sa akin ay pakiramdam ko ay sobrang tanga ko. Ang totoo niyan, Sir Eric, pinagsisihan kong pinakawalan si Alira. Napagtanto ko rin kasi na aswang siya at ang aswang at tao ay hinding-hindi magkakatuluyan. Pero ano pa bang magagawa ko? Nagawa ko na ang hindi ko dapat ginawa dahil lang sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Lumipas ang mga taon, wala akong babaeng nagustuhan. Wala rin nagkagusto sa akin. Inisip ko noon na karma ko na ang lahat ng nangyari sa akin. At magpahanggang ngayon ay matanda na ako. Pero binata pa rin. Pakiramdam ko nga ay hanggang kamatayan, pagsisisihan ko pa rin ang aking ginawa. Minsan nga ay napapatanong ako, Sir Eric, ano kaya ang mangyayari kung hindi ko pinakawalan si Alira? Magkakaroon ba ako ng asawa o nasa dating baryo pa rin ba ako nakatira? Kaso hanggang imahinasyon na lamang yon. Dahil kahit anong gawin ko, hindi ko na maibabalik pa ang nangyari noon. At ang kailangan ko na lamang gawin ngayon ay kalimutan at tanggapin ang kabaliwan na nagawa ko noong kabataan ko.